kalusugan, kasama na yung sa family planning at reproductive health, sa kanilang mga mga miyembro, no? So, ang SM Zoto ay meron niyang mga miyembro dito sa Nabota, sa Dagat-Dagatan mismo, sa Cavite, sa Bagong Silang, yung mga resettlement areas. Kaya, sa aming karanasan sa kanila, talagang nadideliver nila. Isa sila doon sa mga matatandalan namin, mga sandigan na namin partners. Talagang nakakapagtayo sila ng mga klinika. At saka meron sila natutulungan nila yung mga kabataan, no, na mamulat paano alagaan yung kanilang sarili, paano alagaan ang kanilang reproductive health, paano alamin yung mga karapatan nila. So, isa yan, no, pakikipagtulungan sa mga urban poor organizations. Isa pang estratehiya namin ngayon, kasi nga, nabanggit ko kanina, ang paglaki ng mga syudad ay mas malaki yung mga smaller cities, no, yung mga 100,000 ang populasyon, no, pataas. Ano yan, importante dyan, nakikita namin at ginagawa na rin namin yung pakikipagtulungan sa mga local government units. No? Yan, kasi ang trend yan sa urbanization, mas dinedevolve o dinedecentralize para hindi naiipon sa isang sentrong lugar lang na lahat ng serbisyo, lahat ng oportunidad. Ngayon, di ba, kahit sa atin dito sa Pilipinas, yung mga regions, no, mga regional clusters, no, so hindi na nakasentro sa Manila, hindi na nakasentro sa Cebu, kundi pinapaunlad na rin yung mga lungsod sa mga iba't ibang reyon. So, magiging malaki ang papel ng mga local government units. Sa trabaho ng UNFPA, tinutulungan namin yung mga local government units na mai-deliver, no, yung mga serbisyong reproductive health sa kanilang mga nasasakupan. Kasama na dito halimbawa yung safe motherhood, yung panganganak, which okay. Last June, kay Mother's Day, itong nakaraan Mayo, no? May 10. So, safe motherhood, tinutulungan namin ng mga LGUs para maservisyohan nila yung mga nagbubuntis, mga ina. At the same time, pagka nagkaroon ng emergency, kailangan may mga pasilidad na ganyan ang local government units. So, tumutulong kami sa pamamagitan ng partnership namin with the Department of Health. Tapos isa pang tinutulungan namin din ng mga LGUs ay gawing available yung mga family planning supplies or contraceptive, artificial contraceptives. Kasi importante rin ito, nakikita namin na pag may access sa contraceptives yung mga mas napaplano nila yung kanilang, yung mga panganganak, pagbubuntis, no? Tapos at the same time, mas naiiwasan natin yung usapin ng abortion. No? Kung available lang, syempre, mas paplanuhin mo kung ilan ang iaanak mo, gaano katagal ang buwan, gaano kalaki ang buwan, kesa yung wala kang protection at biglang mabubuntis ka. Yung iba, ang karamihan ng nangyayari, nag-abort sila. No? So, sa pamamagitan ng pag-promote ng family planning sa mga LGUs, mas naiiwasan din natin yung abortion. At the same time, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga nakatiyat na sasakupan ng mga LGUs na mas planuhin ang kanilang mga pamilya. At the same time, planuhin din yung buhay ng kanilang pamilya, yung edukasyon, yung kalusugan ng mga bata, yung nutrisyon ng mga bata. So yan, so pagtutulungan sa LGUs, tsaka pakikipagtulungan sa mga organisasyon ng maraming ng tagalunsod. Yun yung dalawang nakikita namin key na gawain kaugnay ng ating paglaki ng mga lungsod o yung urbanization. At siguro, Dino, kasama din dyan siguro yung kakampi, no? Media kasi. Of course! Media, importante. Napaka-importante niya, no? Ito yung ito yung nagmumulat Tsaka maganda kasi sa media, pwede niyong ikwento yung success stories, no? Saka siguro, mabibigyan mo kami ng mga ilan pang mga materyales, By the way nga pala, nabanggit ko kanina, June 29 yung official launch ng report, no, dito sa Pilipinas. Pero bukas, June 28, magkakaroon ng isa ding pagtitipon sa komunidad, no? Ito yung parang tinatawag namin community launching. Nung report sa komunidad ito ng Zoto mismo, sa Navotas, no? Zoto? Oo, sa Dagat-Dagatan. Bigay ko na lang sa detalye kung saan yung eksaktong lugar. Pero dahil urbanisasyon ng tema,
nakita namin na akma lamang na magkaroon ng dalhin yung launch, yung unang launch, dalhin sa komunidad, imbis na sa hotel pa, kung saan-saan, di ba? Oo. Akma kasi ang karamihan ng mga magiging populasyon ng mga lumalaking lungsod ay mahihirap. So, yan Dino, ang projection. Dino, stand by lang dyan. Natatawagan kita uli. Magbibigay lang kami ng update dito sa ating programa, ha? Alright. Huwag kang aalis. Thank you very much sa'yo, ha? Okay. Sandali lang po. Sige At po. muli po, ito ang inyong lingkod, Fred Nicodemus, para nasabing kahit saan man kayo nandoon, kahit saan man sulok kayo ng mundo naroroon, ang kakampi ay laging nasa inyo. Malapit. Bawat tao'y may problema, ngunit bawat tao'y may rata. Magsikap ka, magsama-sama, lahat ng iya'y may lunas. Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. Ang pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simulan nang magtanim ng mabubuting gawain. Kahit sino pang aalin, kundi tayo rin. Halika, kumilos ka, sabay tayo. Tara, may oras pa, tulungan tayo. Ang pag-alis ng kahirapan, pagpapabuti ng edukasyon, pagsulong ng patas na karapatan at kalusugan ng lahat, ang pag-aalaga ng kalikasan at pandaigdigang pagtutulungan. Ito ang ating Millennium Development Goals o MDGs. Sikapin nating maabot ang mga ito. May kanya-kanya tayong lakas. Tulungan tayo! Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. May pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simulan na ang magtanim ng mabubuting gawain. Dahil sino pang aanin, kundi tayo rin. At sa pamamagitan ng kantang yan, napakaganda rin naman nung binanggit sa atin ni Dino. Yan po, alam mo, Cruzet, yan ay ating interview nung nakaraan. Yun pa, kaya lang gusto natin balikan dahil Vermont na nga. Isa yun sa napakagandang interview natin with Mr. Dino Subing-Subing. Diba, napakaganda niyan. At alam mo, yun nga, yung paglipat, diba? Yung paglipat ng mga tao nga, no? Hindi lang pala international yung migration, no? May local migration din. At ito nga yung sinasabi ni Mr. Dino Subing-Subing. At susunod pa, may mga interview pa rin tayo. Yun nga yung interview natin kay Miss Faith Bacon, no? Ito yung sinasabi mo, yung inatinan natin. Diba? Yun yung inatinan natin. Ulitin mo nga kaming tema. Yan ka na naman eh. Tao ang sentro, tao ang kalahok, at tao ang makikinabang. Papagalitan ka na naman ni Ate Jem yun eh. Okay, so yun ilalagay natin yan sa ere din, itong interview natin with Miss Faith Bacon. Malapit. Bawat tao'y may problema, ngunit bawat tao'y may rata. Magsikap ka, magsama-sama, lahat ng iya'y may lunas. Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. Ang may pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simulan nang magtanim ng mabubuting gawain. Kahit sino pang aalin, kundi tayo rin. Halika, kumilos na, sabay tayo. Tara, may oras pa, tulungan tayo. Okay. Parang magandang hapon sa iyo, Miss Faith. Magandang hapon din po, Miss Sir. Okay. Faith, tayo ay maririnig sa labas ng bansa at sa ilang mga probinsya via shortwave, ha? Oo. Ay, kasi itong announcement natin, itong event announcement ninyo ay ang title ay Tao ang Sentro, Tao ang Kalahok, Tao ang Makikinabang. Correct. Oo, tama. Ano ba ito? Parang napakaganda eh. Oo. Isa siyang pagtitipon ng iba't ibang mga organisasyon, galing sa mga pribadong organisasyon, yung tinatawag natin mga NGOs, mga national government organizations, people's organization, mga mula sa akademya,
mula sa negosyo, business, at mula sa pamahalaan.